Isang mapagpalang araw po muli ng linggo, mga kapatid, kaibigan, kababayan. Muli po ang inyong lingkod, si Pastora Dalisa Episioco ng Jesus Power Church ay muli pong maghahatid ng kapahayagan ng ating pong Panginoon sa buhay po ng bawat isa. So, muli po, buksan po natin ang ating pong mga puso, ang ating isipan, upang sa ganun ang hatid na pagpapala at kayamanan na loob ng salita ng Diyos ng buhay at makapangyarihang salita ng Panginoon ay tunay na maging dakilang pagpapala sa buhay po ng bawat isa po sa atin at tumatag po sa ating pong mga pangangailangan. Sa oras na ito, ang ating pong pag-aaralan ay makikita po natin sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 18, versikulo 21, Proverbs 18:21. Akin pong babasahin muna sa Tagalog version. Sabi po dito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Sa English version, ang sabi po dito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng ating pong Panginoon. Siya pong magpala at siya pong magpakahayag. Maaari niyo po ba akong muling samahan sa isa pong maikling panalangin ng paghingi ng gabay at patnubay sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng iyong pong banal na Santong Espiritu, muli po Panginoon sa umagang ito o Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil isang pagkakataon na naman ang iyong ibinigay upang ang iyong mga salita ay aming mapag-aralan at mapagbulayan. Tunay na mahal mo kami, Panginoon, kaya naman marami kang kaparaanan upang kami ay mapagpala at makakain na iyong pong buhay at makapangyarihang salita. Ayaw po namin itong sayangin sa amin pong mga buhay. Sa oras pong ito, anuman po ang bahid, karumihan at kasalanang nakikita mo sa amin na maaring maging hadlang sa kalayaan ng pagkilos at paggalaw mo sa aming buhay sa araw pong ito at sa mga darating pa, humihingi po kami ng kapatawaran. Linisin mo kami ng iyo pong buhay at makapangyarihang dugo at gawin pong tunay na karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat po o Diyos, inaangkin namin ang kapatawaran at kalinisang kaloob mo, maging aming kalayaan at patuloy kang maranasan. Banal na Espiritu, marami pong salamat sa presensya nyo. Inaangkin po namin ang inyong pagsama. In Jesus' name, dahil sabi mo nga, Panginoon, na kapag kami lumapit sa iyo, ikaw man din ay lalapit po sa amin, Panginoon. Niniwala po kami, Lord, na dito ka, kasama ka namin, Panginoon, at ikaw ang mangungusap, ikaw ang magpapahayag. Gagamitin mo lamang po instrumento, ang aking tinig, ang aking labi, upang makapagpahayag at magsalita sa buhay ng bawat isa na makakapakinig, Panginoon. Lord, mahayag sa kaunawaan ng bawat isa ang kalaliman ng iyong salita, Panginoon. Ikaw ang maitaas at maparangalan, maluwalhati at patuloy nga po na kami pakabalutan mo ng iyong pong buhay at makapangyarihang dugo. Take full control of everything, O God. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po'y magsabi ng amen. Praise God. So, ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay pinamagatang the power of the tongue o ang kapangyarihan ng dila. Ano po? So, ulitin ko, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. No? Sa Tagalog, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Praise God. So, sabi nga, ang Biblia ay nagtuturo po sa atin ng maraming bagay. Even po ng mga maliliit na bagay na hindi po natin napapansin at hindi po natin natutuunan. Kaya naman napakaganda po ng ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Sabi nga, there is a Bible secret of words.
So ang Biblia, no, ay nagtuturo po sa atin ng mga turo't aral patungkol sa dila o sa atin pong mga tang, na ito po ay mayroong taglay na dakilang kapangyarihan. It can heal or destroy, it can bless or it can curse, na po. Kasi sabi nga, words are spiritual, no? Ang salita po ay spiritual. They carry power, no po. The words we speak are of vital importance to our lives. Yun pong mga salita na sinasabi po natin at winiwika na po ay sadya pong mahalaga na po, at ito po ay po pwedeng lumikha ng pagpapala o lumikha ng sumpa sa atin pong mga buhay, pwedeng mag-build sa atin, magtatag, magtayo, o po pwede rin naman pong maging cause para tayo ay masira, no? Even it can distract us, no po. So sabi po ng Matthew chapter 12 verse 36 to 37, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. So napakalinaw po ng salita pong ito, no ho, na sa araw po ng paghuhukom, whether we like it or not, na po, kasi nga dalawa nga daw po yung bagay na hindi po natin matatakasan. Una po ay ang kamatayan, ang pangalawa po ay paghuhukom. So whether we like it or not, na po, tayo po ay haharap sa Diyos upang panagutan ang lahat po ng ating mga ginawa, even po ang bawat salita na atin pong mga winiwika. So hindi lang po yung atin pong mga ginagawa, even po yung mga salitang ating winiwika, lalo na po yung mga walang kabuluhang salita na atin pong sinasabi, darating po ang panahon, no, na tayo po ay hahatulan sa mga ito, no, sapagkat sabi nga ay pawawalang sala o parurusahan tayo batay sa atin pong mga salita. Kaya sadya po talagang napakahalaga ng bawat salitang atin pong tinuturan. Kaya tayo po ay dapat na maging maingat. So sabi nga nung nilikha po ng Diyos ang sangkatauhan, tayo pong tao ay binigyan po ng special ability para pumili ng mga salita na atin pong sasabihin, no, o wiwikain. Depende po sa ating ginugusto, depende po sa ating kalooban. So tayo pong mga tao, meron po tayong tinatawag na unique ability para pumili, no, at para wikain, no, yung mga gusto po nating sabihin. At sabi nga, yun pong mga salitang ating pinipili na sabihin, ito po yung nagiging key factor, ito po yung nagiging susi, no, kung paano na-develop, no, ang ating mga buhay, kung paano na-develop ano po ang buong sangkatauhan. So yung salita po, no, na atin pong winiwika, it played a vital role in life since the beginning of time. So ito ho ay merong napakalaking halaga, no ho, meron ho itong saysay, meron ho itong bisa, mula pa ho sa pasimula kung paano nahubog, no po, ang sangkatauhan. Sabi po ng aklat ng Hebreo chapter 11 verse 3, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita, na po. At sa John chapter 1 verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So napakalinaw po ng mga talata pong ito, na tunay nga ang lahat ng bagay sa langit sa lupa ay nalikha sa pamamagitan po ng salita. So ang salita po, no, ang naging ang nagkaroon po ng tinatawag na vital role, no, sa paghubog ng sangkatauhan, no. Kaya nga even sa atin pong mga buhay, sabi po ng Genesis chapter 1 verse 26, let us make man in our image after our likeness, no. Bago pa nilalang po ng Diyos ang tao, winika po muna ito ng Panginoon. Ngayon
tayo'y lalangin natin, no, ang ating kalarawan at ang ating kawangis. Tayo lalalang ng tao na ating kalarawan at kawangis, no po. So man was created with power, no, for the words has a creative power, no po. Sabi nga, man had total authority to rule as a God over every living creature on earth, and he was to rule by speaking words, na po. So ang tao po ay binigyan ng kompletong kapangyarihan para pamahalaan, no, yung lahat ng nilikha ng Diyos, no, at dito sa mundong ibabaw. At tayo po yung binigyan ng kapamahalaan upang ito ay bigyan po ng pangalan, no, na kung ano po yung salita na atin pong bitawan o ipangalan sa anumang mga nilikha ng Diyos, especially sa hayop, sa mga puno, sa mga halaman, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga isda sa dagat, no? Tao po ang nagbigay ng pangalan dito. At sabi nga, yung salita po ng tao, it carry the powers and anointing of God, no, that was in him from the time he was first created. So tayo po, yung mga salita po na lumalabas sa atin pong mga bibig, ito po ay meron pong taglay na kapangyarihan, no, na inanoint ng atin pong Diyos, no, sa pasimula pa lang nang tayo po ay nilikha ng atin pong Diyos. So yung kapangyarihang yon ay taglay po natin, no? At sa pamamagitan ng salita, sabi nga, nalikha po ang langit at lupa, nalikha po ang lahat ng mga bagay dito po sa mundong ibabaw, mula sa mga bagay na hindi po nakikita, no? Kaya nga di ba during the creation period, no, na wala pang hugis, no, o anyo ang mundo, ang langit at ang lupa. At sabi nga po sa book of Genesis, no, chapter 1, babasahin ko po sa inyo para ho ating makita, no, at mapatunayan. Sabi po dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon niya. Nasayahan ng Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Na po, sa mga susunod pong talata sa verse 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay, at nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Sa verse 9, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silog ng langit upang lumitaw ang lupa, at nangyari nga ito, etc., etc. No, so during the creation period, no po, nalikha po ang lahat ng bagay mula lamang sa salita ng ating pong Panginoon, no? At tayo hong tao na nilikha rin po ng Panginoon, katulad at kawangis niya, tayo man din, no, ay binabaan ng espesyal na abilidad, no, para mamahala, at binigyan ho tayo ng special ability, unique ability, na kung ano ho yung mga salita na atin pong bitawan, no, ay mangyayari rin po at magaganap. Kaya lang, no, yun pong kapangyarihan na yon ay nabaliktad, na pervert, na po. So, bakit po, no, nung dumating po si Satanas, no, nung dumating po si Satanas, yung kapangyarihan po, no, na ibinigay sa atin ng Panginoon, na anumang ating iwika ay magkaroon ng katuparan, no, na naghahatid ng pagpapala, no, sa bawat ating winiwika at pinagwiwikaan. No, ito po ay nabaliktad. Instead na pagpapala ang maging hatid ng bawat salita pong namumutawi sa ating bibig, no, ay naging death and destruction po ang naging bunga po nito. No, paano ho ito nagsimula? No, nakapasok po ito, no, nung pong ang atin pong ninuno
na si Adan ay nag-disobey sa atin pong Panginoon. Kaya naman ito po si Satanas, nagkaroon po siya ng kakayanan, nagkaroon po siya ng kapangyarihan, no, para makapanghimasok sa mga nilikha ng atin pong Panginoon, at nagkaroon po siya ng pagkakataon para yung kapangyarihan na yon na ibinigay ng Diyos sa atin ay kanyang manakaw o maagaw, no po. Kaya yung kapangyarihan na meron po tayo, instead na pagpapala, no ho, yung kapangyarihan o yung special ability na ibinigay ng Diyos sa atin, na the moment tayo nagdedeklara ng mga salita, no ho, especially mga mabubuting salita, mga positibong salita, no ho, na ang pagpapalay hatid ay nabaliktad po, na instead na pagpapala, ito po ay naging sumpa. Dito po sa aklat po ng Santiago chapter 3, no, beginning verse 3, basahin po natin. Sabi po dito, basahin ko po sa inyo. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto, sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. So makikita po natin, no, yung patungkol sa dila. Ang dila, napakaliit na miyembro o bahagi ng ating pong katawan. No, maliit po siya kumpara sa ating mga kamay, ating mga paa, sa ulo, sa dibdib, sa likod, no. So napakaliit po niyang bahagi o parte, miyembro ng ating pong katawan. Ay, kaya lang, no, mapakaliit niya po. Pero sabi nga, there is nothing in this earth so great or so powerful, including the physical body, that it cannot be controlled by the tongue. No? Wala daw kung kahit anumang bagay na dakila at makapangyarihan, no, kasama po yung ating pong physical body, na hindi kayang kontrolin ng ating pong mga dila, no, dahil ang dila po ay makapangyarihan. Kaya nga sabi po dito, the entire course of nature and the circumstances surrounding every human being are controlled by that person's tongue, no, for our tongue is the deciding factor of our life, no. Kaya nga makikita po ninyo, no, sabi nga, no, sa verse 3 ng chapter ng James chapter 3, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayon din daw po ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak na malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto, no, sa pamamagitan ng napakaliit na timon. So una yung renda o yung bukado na inilalagay sa bibig ng kabayo, no, at sa barko, no, yung timon naman. So ganun din daw po, no, yung dila po ng tao, parang renda o bukado na inilalagay sa bibig ng kabayo, o at parang timon, no, na nagagamit para maibaling saan man ibig o naisin ng piloto ang barko, no. Ganun din daw po ang dila, napakaliit po na bahagi lamang ng ating katawan, ngunit napakalaki naman ng kayang likhain, no. Kung papaano daw po napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan, no. Sabi nga sa verse 6, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. So nakita po natin, napakaliit na bahagi, parang timon, parang bukado, no, na napasusunod ang
ang hangin, napasusunod ang kabayo, no, ganun din po yung dila, no, talagang kayang pasunurin ang maraming bagay. Kaya nga sabi po dito, kahit gaano man daw pong katindi ang bagyo o gaano kaseryoso po ang problema, yun pong dila natin pwede pong ituwis ito, no? Sabi nga yung atin pong mga dila, ito ho'y parang timon ng atin pong mga buhay, parang navigator, no? Ito ho yung nagpapaling kung saan tatakbo ang atin pong mga buhay, no? Kung saan nakapaling, doon dadaloy, no? Kaya sabi nga, in the natural world, the tongue works like a fire, no? Sa natural na mundo, yun daw pong dila, no, ay parang apoy na nagpapalagablab. Sabi nga, ito ang humuhubog sa anumang mangyayari sa atin pong mga buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng atin pong mga dila, nakokontrol ni Satanas ang bawat circumstances ng atin pong mga buhay. Nakukuha nyo? Sa pamamagitan ng paggamit sa ating mga dila na igagawi ni Satan o nakokontrol ni Satanas ang mga kaganapan sa atin pong mga buhay. No? So, paano ho ito nangyayari? Paano ho dahil lamang sa dila nakokontrol ni Satanas, no, ang mga kaganapan sa atin pong mga buhay. Gayong napakaliit naman pong bahagi ng atin pong katawan, namamaniobra po nito ang atin buong pagkatao, even po yung bawat nangyayari sa atin pong mga buhay. Ganun ba talaga makapangyarihan itong napakaliit na bahaging ito ng atin pong katawan? No, paano ho ba ito nangyayari? Paano ho ito nakakapag-operate ng ganun na lamang? Sabi nga, nagsisimula ho ito, una, ang dyablo na atin pong kalaban, alam naman po natin, no, na meron po tayong kaaway, meron po tayong kalaban. Yung kalaban ng ating Panginoon, kalaban din natin ang mga sumusunod sa atin pong Panginoon. Walang iba kundi si Satanas, no, at yung kanyang mga puwersa. Alam nyo po, ang ating kaaway wala na hong ginawa kundi laging humanap ng pagkakataon ng butas, no, kung paano ho tayo masisila. Kaya nga sabi nga po sa aklat ng Pedro, no, he is like a roaring lion seeking whom he may devour. Na po. So tayo po, especially tayo pong mga Kristiyano, tayo po'y laging binabantayan ng kaaway kasi bakit tayo pong mga Kristiyano gustong-gusto niya pong pagkasalain, no? Dahil upang sa ganon, no, mabawasan ang papasok sa langit at mapabilang tayo sa mga papasok sa impyerno. Gusto niya tayong makasama. Pero hindi po tayo papayag sa ganoong kanyang mga plano at balakin. Kaya paano ho na nasa pamamagitan ng dila lamang na napakaliit na bahagi ay napapalagablab po nito yung bawat circumstances ng atin pong mga buhay. Una, itong dyablo na ating pong kalaban, siya po'y nagtatanim ng mga evil thoughts, mga negative thoughts sa atin pong mga buhay. Pag nakakita po siya ng pagkakataon, magpapasok po siya ng mga negatibo sa atin pong mga isipan. Especially ho, no, kapag tayong mga Kristiyano ay kumakawang sa buhay po nating pananalangin. Kumakawang po tayo sa relasyon po natin o sa babad po natin sa Panginoon. Hindi po natin namamalayan, nabibigyan po natin ng butas ang kaaway para makapasok. No, hindi po natin nakikita ang atin pong kalaban, no, pero nandyan lang po siya. Nakabantay at naghihintay ng pagkakataon kung kailan siya pwedeng makapasok. At gustong gusto po na atakihin ng kaaway ang atin pong mga kaisipan. Kaya ito ho'y nagsisimula na nagpuput up po siya ng mga negative thoughts na po sa atin pong mga isipan. And once, kasunod, kapag na-entertain po natin ang mga pumapasok sa ating mga kaisipan, especially pag napatuon po tayo sa mga idinidikta ng atin pong tinatawag na 5 senses sa ating laman, idinidikta
ng ating laman sa mga bagay na nakikita natin, naririnig natin, naaamoy natin, nalalasahan natin, at nadarama po natin na po. Malaki po yung possibility na talagang ma-entertain po natin yung mga ipinapasok ng kaaway sa atin pong mga kaisipan. Akala natin dahil nakita lang natin ito, dahil narinig lang po natin ito, naamoy lang natin ito, nalasahan lang natin ito, nadama lang natin ito, atin lang ito. Pero hindi po natin namamalayan na ito po'y gawa po ng dyablo. Sinasakyan po ang ating mga kahinaan, sinasakyan po ang ating mga kakulangan, especially kapag tayo po ay nagpapabaya sa atin pong relasyon sa atin pong Panginoon, sa spiritual po nating mga buhay. Kaya nakaka-focus po tayo sa mga bagay na nakikita lang, naririnig lang, naaamoy lang, nalalasahan lang, at nararamdaman lang. So once na na-entertain po natin yung ipinapasok ng mga negatibong kaisipan ng kaaway sa atin pong mga isipan, ito ay pupunta sa ating mga puso, papasok sa atin pong mga espiritu, bababa po ito, at pupunuin at pababahain ng mga negatibong damdamin ng kaaway ang atin pong mga puso. Kaya nga sabi po sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Nakukuha nyo po kung ano ang laman ng puso, yun po yung namumutawi sa labi. Kaya pag in-entertain po natin yung mga ipinapasok ng kaaway sa atin, bababayan sa ating puso, sa ating espiritu, at hindi ho natin mapipigilang iyan ay ilabas at ideklara. Amen? Lalo na kapag mga negatibo po yung mga nasa paligid natin, negatibo po yung ating pong mga nararanasan, especially po sa mga kapanahunan pong ito. Kaya ang mensahe pong ito ay kailangan po natin, especially nga po na alam natin ang ating bansa, even ang bawat bansa ay kumakaharap po ng matindi pong problema, matindi pong pagsubok. Ito po yung pagsubok ng virus ng COVID-19 So ang dyablo, dahil paiiralin po yung atin pong senses, nandyan po na minsan may mararamdaman po tayo, nangangati po yung mga lalamunan po natin, umuubo po tayo, parang may nararamdaman tayong kakaiba, mamaya papasok na po yung pag-alala sa atin pong mga puso't isipan at mamaya po idedeklara natin at sasabihin natin meron na yata akong COVID-19. Mamaya hindi natin namamalayan, nag-ooperate na po ang gawa ng kaaway. Sinasakyan na po ito ng kaaway at mamaya pwede po itong mangyari, pwede po itong maganap. Alam nyo po, kung matututo lang po tayong magpigil ng ating pong mga dila, ng ating mga sarili, yung negatibong bagay ay po pwede pong matuwis at hindi po mangyari. Sabi nga, kaya wag daw po tayong mabalisa tungkol sa kahit anumang bagay. Minsan, nababalisa tayo, lalo na po sa mga kapanahunan pong ito, na walang makapagtrabaho nga po ng maayos, ngayon po, lalo na po sa atin pong lugar, dito po sa Cavite Province, ibinaba na nga po yung tinatawag na General Community Quarantine, nagbukas na po ang maraming establishmento, pero parang ganun pa rin, isa pa rin po sa bawat sambahayan ang pwedeng lumabas, talagang kailangan pa rin i-observe ang social distancing, pero nagsisimula pa lang po tayo, haandar pa po yung mahabang panahon, marami pa po tayong mga pangangailangan, yung pong mga naipon po ng marami, maharing ay talagang nailabas na baon na po sa utang ang marami. So napapatuon po tayo doon, ilalagay po ng kaaway sa ating mga kaisipan, yun pong ating mga pangangailangan, yun pong ating mga sitwasyon. Wala na kaming kakainin, wala na kaming
isasaing, wala na kami uulam, wala, magbabayaran na, darating na yung mga ayuda ng Meralco, ayuda ng Maynilad, ayuda ng PLDT, mga bayarin, etc., etc., kabi-kabila. Naho, yan ho yung gustong-gusto ng kaaway. Kaya ang gagawin ho ng kaaway, nako, paano na yan? Baon na baon ka na sa utang. Ano na ang mangyayari sa iyo? No, ilalagay ho ng kaaway sa atin pong mga kaisipan. I-entertain naman natin dahil nakikita natin, dahil nararamdaman po natin, naririnig po natin. No, mamaya ho kung ano-ano na po yung lalabas sa atin pong mga bibig. No, kapag hindi po natin nabantayan. Sabi nga, by speaking negative thoughts, itong tiny flames ay nai-ignite. Nako, sa pamamagitan daw po ng pagsasalita, nung pong mga negatibo na ipinasok ng kaaway sa atin at ilalabas po natin sa atin pong mga bibig, nako, parang po itong isang maliit na apoy na napalalagablab. No po? So kahit wala pa, pwede hong magkaroon ng kaganapan. Kung hindi raw mapipigilan, ito daw pong little fire na ito, itong mailiit na apoy na ito, pwede ho daw itong magpalagablab, na ho? Yung mga wiwikain natin na parang magsisilbing parang maliit na apoy, pwede ho itong mag-irap at maging isang huge bonfire na pwede tayong i-consume, pwede tayong tupukin at pwede tayong wasakin. Na po, kaya nga, in every circumstance, sabi nga, the entire course of nature is started with the tongue. No, yung mga nangyayari po sa atin pong mga buhay, na po, nahuhubog po ito sa pamamagitan, nagpapasimula sa pamamagitan ng atin pong mga dila, ng atin pong mga winiwika. Tandaan po natin, yung teksto po natin, na buhay at kamatayan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating mga dila. Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan na kasalalay, no, sa atin pong mga dila. At kakanin daw po natin kung ano ang bunga nito. So whether good or evil, blessing or cursing, no, it will manifest, no, sa atin pong mga buhay. Kaya nga, sabi nga, sa Matthew chapter 15, verse 11 and verse 18, sabi po rito, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumamasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. So maliwanag po itong mga talatang ito na hindi daw po yung pumapasok, kundi yung lumalabas sa bibig ng tao. Ito raw po yung nagde-defile sa atin. Ito daw po yung nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos, no ho? Kasi yung lumalabas daw po sa bibig natin, ito po yung gagaling sa atin pong mga puso. So ano ho ang ginagawa ng kaaway sa atin? Once na in-inject po sa atin, ininputan po tayo ng mga negatibong kaisipan na nai-entertain po natin, na ho, ang ibinubunga po nito, yun pong pananampalataya po natin, ho, ay kanya pong nakukubkob. So imbis na umangat ang antas ng ating pananampalataya, ito po'y bumababa at napapasok po tayo ng tinatawag na takot. Kapag umaangat po ang takot, bumababa po ang ating pananampalataya. Pag umaangat naman po ang ating pananampalataya, ay bumababa po o po pwedeng nawawala ang atin pong takot. Kaya the moment na in-entertain po natin, yun pong mga ini-inject ng kaaway sa atin sa pamamagitan ng mga idinidikta ng atin pong senses, no, ang laki ho ng posibilidad na yun pong matatag nating pananampalataya ay gumiray at gumiba. No, sabi po ng chapter ng Hebreo 11:6 na po, na hindi daw natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung wala yung pananalig, kung wala po yung pananampalataya. Na po, kapag nakita po kasi ng Panginoon ang pananampalataya sa ating pong mga puso, no, at yun ang dinideklar ng ating mga bibig, hindi po malayong kumilos at gumalaw ang Diyos sa atin pong mga buhay. No? Kasi we cannot please God without faith. No? Kasi sa tuwing tayo po ay lumalapit sa Diyos, ang hinahanap po ng Diyos sa atin ay ang atin pong pananampalataya.
Na po, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga, no, tongue can be constructive. No, it can be destructive also. Ang dila daw po natin, pwedeng bumuo, magtatag, o magtayo, pwede rin po itong sumira as well. No? Kasi nga buhay kamatayan nasa kapangyarihan ng dila. No, akala lang ho natin pagka kung ano yung laman ng ating puso, paalagwahin lang natin ang paalagwahin. Pag gusto nating sabihin, sasabihin po natin ang sasabihin. Hindi po natin namamalaya na lumilikha na po pala ito ng pagkasira at pagkawasak sa ating pong mga buhay. Na po, when we say na pwede ho itong bumuo at pwede rin ho itong sumira, no? Saan? Pwede ho sa ating mga buhay, pwede sa buhay po ng ibang tao, sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa mga taong ating nakakasalamuha, sa mga kapitbahayan po natin, sa komunidad po natin, sa ating pong bansa, at sa bawat maaabot ng mga salita na ating pong winiwika. No? Marami ho ang pwedeng masira. No, marami rin ang pwedeng mabuo. No po. So when we say death, it means curse. Sumpa. No po. So buhay kamatayan nasa kapangyarihan ng dila. No, sumpa at pagpapala nasa kapangyarihan ng dila. Nakasalalay sa atin pong mga dila. Kaya nga sabi po ng Proverbs chapter 18 verse 7 o Kawikaan 18 verse 7, kanyang bibig maghahatid sa sariling kasiraan, kanyang labi naman ay bitag na kahuhulugan. Ulitin po, kanyang bibig maghahatid sa sariling kasiraan, kanyang labi naman ay bitag na kahuhulugan. Yung bibig, nandun ang dila. Amen. Yung bibig, nandoon po ang labi. At kung ano ang nilalabas po ng ating bibig, pwede po yung maghatid ng kasiraan o ng sumpa. Pwede po yung maging bitag na atin pong kahuhulugan. At ang bawat negatibo na sinasabi po natin, pwede po yung maghatid ng sumpa o kamatayan sa atin pong mga buhay, sa buhay ng ating kapwa, at sa bawat tao na atin pong pinagwiwikaan. Sabi nga, pwede hong ang maging bunga ng bawat negatibo na ipinapahayag po natin. Sabi nga, confession brings to possession. Kung anong winiwika mo, yun yung pwede mong makuha. Yun yung pwedeng mangyari at maganap sa iyo. Kaya nga, kapag ang winiwika mo laging negatibo, pwedeng kapahamakan, pwedeng kapanganiban, pwedeng kasiraan, pwedeng kahirapan, pwede pong sakit karamdaman, pwedeng kalungkutan, pwedeng guilt, pwedeng sakit karamdaman, etc., 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 na mga negatibong bagay ang mangyari at maganap sa buhay ng bawat isang tao. Even sa bawat pinagwiwikaan po natin. Pwede naman kapag ang mga lumalabas sa atin pong mga bibig ay positibo, ganun lang po naman yun, lagi pong dalawa, either negative or positive. Wala ho sa gitna, negative or positive. Ganun lang po yan. At pag puro pawang positibo po ang atin pong winiwika, ito ay maghahatid ng buhay at pagpapala. When we say buhay, ito po'y pagpapala na pwede hong makamtan ng ating mga buhay at sa bawat pinagwiwikaan po natin. So, meron ho itong bunga. So, pwede ho itong magbunga ng pagpapala, pwede ho itong magbunga ng kasaganaan, pwede hong magbunga ng katiwasayan, pwede magbunga ng kalayaan, kalusugan, kapayapaan, kagalakan, katagumpayan, satisfied life sa atin pong mga buhay, sa buhay ng ating pamilya, sa ating pong kapwa, at sa bawat naaabot ng mga salita na atin pong winiwika. Amen po ba? Kaya nga sabi rito, yung bawat mga lumalabas o namumutawi sa atin pong mga bibig, it can also provide pleasant fruit for our soul. Pwede daw ho itong magbigay ng kaaya-ayang bunga
para ho sa ating mga kaluluwa. Kaya nga, yung mga salita pong ating sinasabi, especially mga positibo, pwede raw ho itong magsilbing parang milk and honey. No? Kaya nga, yung milk and honey, nasa ilalim po ng ating dila. Amen po ba? Kaya instead na negatibo ang ating sabihin, mas mainam po kung positibo ang ating pong sasabihin. Mangyayari po lamang na masasabi po natin ay mga positibong bagay kapag ka natutunan po natin na hindi entertainin, no po, yun pong mga dinidikta lang po ng ating pong mga senses. So instead, no po, na nakatuon po tayo sa mga bagay na nakikita lang natin, naaamoy, nalalasahan, nadarama't naririnig, why not na tumuon po tayo sa mga idinideklara o idinidikta ng salita po ng Panginoon, ng salita po ng Diyos. No, nasa halip na po yung ang ipuno po natin sa ating pong mga kaisipan ay nakabase sa idinidikta ng ating senses, why not, no, nang ipuno natin sa kaisipan po natin ay yung mga bagay na panlangit, yung mga bagay na idinideklara at sinasabi ng salita ng Diyos, yung mga pangako ng atin pong Panginoon, upang sa ganon, yun po yung lalabas at mamumutawi sa atin pong mga labi. Kaya nga sabi po ng Proverbs o ng Kawikaan 18:20, anumang sabihin ng tao'y kanyang pananagutan, ayon sa salita niya ay gagantimpalaan. No? Kung ano man daw yung sabihin po natin, wikain po natin, pananagutan po natin. Lahat po tayo haharap sa Panginoon. Lahat po tayo hahatulan ng atin pong Panginoon. Hindi lang ang ating mga gawa, even ang ating pong mga salita. Kaya ngayon pa lang, pwede na po nating piliin kung ano po ang ating sasabihin. Dahil ayon po sa mga salita natin, sa mga sinasabi natin, tayo po ay gagantimpalaan. Kaya mga liwanag nga pong kahulugan nito, that truly milk and honey are under our tongue. No? Sabi po ng aklat ng Santiago 1:19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Na po, ulitin ko, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. When we say maging alisto, maging mabilis tayo sa pakikinig. No, makinig po tayo, lalo na po sa mga idinidikta ng salita ng Diyos, sa mga pangaral, no po, mabubuting pangaral po sa atin, sa mga pangaral na mga nagpapahayag ng salita po ng Diyos, no po, pero maging maingat po tayo sa pagsasalita o dahan-dahan po tayo sa pagsasalita, no po, at hindi agad daw po tayo magagalit. Dahil bakit? No, kapag ang isang tao, no, ay madaling magalit, pinayagan agad ang galit na manaig sa kanya pong puso. Alam niyo po, kapag ang tao ay galit, no, kung ano-ano po yung mga sinasabi niya, no po, para hong sarenggolang, basta niya nalang pinaalagwa ng pinapaalagwa, na hanggat hindi niya nasasabi lahat yung dapat niyang sabihin, hindi ho siya titigil. No? Kaya kahit gaanong kapangit, kahit gaanong kanegatibo o punuin pa ng mura ang mga sinasabi, hindi ho siya papipigil, parang sarenggolang pinaalagwa. No po? Kaya nga ang sinasabi po ng aklat ng Santiago, wag po daw tayo agad magagalit. No? Kaya nga maging maingat daw po tayo sa pagsasalita. Alam niyo po, may mga turot aral nga po na sabi, pag galit daw po ang tao, tumahimik ka muna. Magbuntong hininga ka o mag-inhale-exhale ka ng 10 beses. No, inhale-exhale ng 10 beses. Kasi once na pinayagan mo talagang makapasok ang galit sa iyo, talagang mag-explode ka. Talagang merong mga pangit na salita na po pwedeng lumabas sa bibig mo at hindi ka titigil hanggat hindi mo ito nasasabi lahat. Hanggat kung pwede lang makapatay ang mga salita mo, papatay ito sa mga sinasabi mo.
para gantihan yung taong pinagagalitan mo. Kaya nga sabi, maging maingat po tayo sa pagsasalita. Maging mabilis tayong makinig, pero dahan-dahan tayo sa pagsasalita. At huwag po tayong agad na magagalit. Yan po ay paalala sa atin, no, ni Santiago. Sabi nga, niyo po, paano daw po natin mapapatay ang apoy? No, kasi nga yung dila po natin, yung mga sinasabi natin, parang apoy ito na nagpapalagablab, na yung maliit na apoy pwedeng maging bonfire na naglalagablab. Ngayon, kung naglalagablab na at may apoy na, paano po natin ito mapapatay? Kung nawika mo na, nasasabi mo na, o lagi kang nagsasalita ng mga negatibong mga salita, ano ang dapat mong gawin? No? Para instead na sumpa ang maging bunga ng mga sinasabi mo, pagpapala ang maging hatid nito. So, tinuturuan po tayo ng Panginoon. Sabi nga, una, we must speak the word in faith. Kapag tayo magdedeklara o magwiwika ng mga positibo, no, ideklara ho natin at sabihin natin, kalakip ang ating pananampalataya. Kasi kahit anong ganda po, o anong positibo ng atin pong mga sinasabi, no, sabi nga kung positive person ka, kadalasan mga positive words ang sinasabi mo. Kaya lang kahit gaanong kaganda o kadaming positibo ng salita na sinasabi mo, kung walang tunay na pananampalataya sa puso mo na mangyayari yung mga sinasabi mo, pwede rin pong hindi yun magkaroon ng kaganapan. Kaya nga una, you must speak the word in faith. Na po? So sabi nga, how do I put out the fire? With the washing of water by the word. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 26. Na po? Sabi nga, get the word of God down deep into your spirit, deep into your heart. Sabi nga, yung salita ng Diyos, instead na tumuon po tayo sa mga negatibo na idinidikta ng atin pong senses, why not na doon tayo tumuon sa mga salita at pangako ng atin pong Panginoon. At hayaan po natin itong pumasok, manuot, magpenetrate sa kaibuturan ng ating pong mga puso, mapuno at mabatbat ng salita, pangako ng Diyos ang ating puso, ang ating kaisipan. Sabi ng Ephesians chapter 5:26 sa Tagalog, upang iglesia italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. So, yung salita ho ng Diyos, ang siya rin pong lilinis sa atin. Kung tayo po ay nagiging negatibong tao, ang lagi po nating winiwika ay mga negatibong salita. So sa pamamagitan din po ng salita po ng Diyos, malilinis po ang ating mga dila. Malilinis po ang ating kaisipan, malilinis po ang ating pagkatao. Kaya magkaroon po tayo ng oras para ang salita ng Diyos ay pag-ukulan ng pansin, basahin. Kung sinasabi natin, wala akong oras po, pastora talagang hectic ang schedule ko. Mga kapatid, kaibigan, lagi po nating naririnig sa mga mangangaral. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, marami pong dahilan. Kung tutuusin, marami nga po tayong oras para makipag-chat kung kani-kanino. Marami nga po tayong oras, para magbasa ng mag-YouTube, makipag-chat sa Messenger, sa Instagram, sa Facebook, mag-browse ng mga nakapost sa Facebook, manood ng TV, makipag-kwentuhan kung kani-kanino. Higit sa lahat, kaya rin po nating magbigay ng oras at panahon para po sa salita ng ating pong Panginoon. Na alam niyo po, lahat po ng oras na ibinibigay po natin sa Panginoon, sa kanyang salita, sa pananalangin, hindi po tayo nawawalan. Tayo po ang nagkakaroon.
Kung tutuusin, ang Diyos, nasa Kanya na po ang lahat. Tayo po ang nangangailangan. Tayo po ang nangangailangan sa Diyos. So, para po tayo mapuno, ang puso po natin bumaha, ang salita at pangako ng Panginoon, kailangan din po natin magbigay ng oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So, kunin po natin yung salita ng Diyos, basahin po natin ito, pag-aralan po natin ito, kabisaduhin po natin ito, at hayaan ho nating mag-penetrate sa atin pong spiritual man, sa atin pong spirit man. Hello, sabi po ng Matthew 12:34, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama, sapagkat kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng dibdib. Kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng dibdib. So, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya nga, instead na puro negatibo ang hinahayaan po nating pumasok sa ating pong mga kaisipan, at ito'y papasok sa ating puso, sa ating espiritu, punuin po natin ang mga pangako ng Panginoon, ang atin pong mga kaisipan. Kaya nga sabi sa Bible, Philippians 4:8, think what is lovely, what is holy, what is pure, what is pleasing unto the holy sight of our Lord. Amen? At ang isa-isip daw po natin ay mga bagay na panlangit, hindi ang panlupa. Kasi kung panlupa lang, hanggang dito lang, so instead na pagpapala, pwede pa pong sumpa ang mangyari po sa atin pong mga buhay. Sabi nga, when the word is in our heart, in abundance, kapag ka napupuno na po, ng salita po ng Panginoon, ng atin pong mga puso, it will come out, sa atin pong mga bibig. Lalabas po ito. Kaya nga, by speaking God's word, sabi nga, you replace the negative forces at work in your life with the positive forces from the good treasure of your heart. So instead po na negative yung atin pong sabihin, magwika po tayo ng mga salita ng Panginoon, i-quote po natin yung mga promises, yung mga word of God, yung mga pangako po sa atin ng Panginoon, so nare-replace, napapalitan yun pong mga pangit na nakalaman sa atin pong mga puso, at sa atin pong mga isipan, nasisipa po yung pong mga negative forces na nagpupumilit na kumilos at gumalaw sa atin pong mga buhay, at napapalitan po ito ng positive forces, dahil yung puso natin napupuno po ng mga mabubuting kayamanan. Amen? Kayamanan ng salita ng atin pong Panginoon. Katulad din daw po ng mga salitang ating sinasabi. Kapag ang sinasabi po natin laging positibo, naaatake po natin yung mga gawa po ni Satanas. Kaya nga, para humalus natin yung kapangyarihan ng Diyos, mapangyari yung gusto ng Panginoon, yung mga yung mga positibong bagay, why not na yung mga yung puso natin, punuin natin ng pangako at salita ng Diyos, at ito ang pamutawihin natin sa atin pong mga labi. Sabi po na aklat ng Mark 11:23, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ang mangyayari. Nakikita nyo? So napakahalaga po, hindi lang po yung ating sinasabi, even po yung pananampalataya o pananalig sa ating pong mga puso. Kasi kung tayo po'y nananampalataya sa Diyos at hindi po tayo nag-aalinlangan, kung ano po ang ating wiwikain, pwede ho itong magkaroon ng katuparan. Kaya kahit daw po yung mga bundok po ng problema, bundok ng pagsubok, bundok ng pag-uusig, ng trahedya, ng kalamidad, ay pwede po nating utusang umalis sa ating pong mga buhay, umalis sa ating bansa, umalis sa ating pamilya, at tumalon sa dagat. Ito daw po ay mangyayari. Amen? Kasi ho tayong tao, meron po tayong kapangyarihan na ibinigay ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mga wika, ng ating pong mga salita. Sabi po na aklat ng Romans chapter 10, 9-10, kung ipahahayag ng iyong bibig
na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay naliligtas. Nakuha po natin kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. Dahil nananampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at siya ay naghahayag sa pamamagitan ng kanyang labi o ng kanyang bibig. Amen po ba? Yan. So, tayo ho, dahil merong kapangyarihan ng ating mga bibig, pwede ho nating i-stop si Satan sa pamamagitan ng ating pong mga salita. Kaya nga pwede ho nating utusan si Satanas na tayo po'y mayroong taglay na kapangyarihan. Sabi po ng Mark 16:17-18, no, ang sino mang sumasampalataya sa atin pong Panginoon sa kanyang pangalan, tayo daw po'y magpapalayas ng demonyo, magsasalita sa ibang wika, uminom man ng lason, dumampot man ng ahas, tayo hindi maaano at gagaling ang sino mang may sakit na mapatungan ng ating mga kamay. Amen? So, pwede ho nating ma-stop ang mga gawa ng kaaway sa pamamagitan din po ng mga salita na pinamumutawi po natin sa ating pong labi. Amen po ba? No? So, instead na magdeklara po tayo ng magdeklara ng mga negatibo, why not na magdeklara po tayo ng mga positibo? No, halimbawa, sa isang bata, sa atin pong mga anak, na po, nakikita natin talagang sobrang makukulit, sobra pong matitigas po ang ulo, no? Kapag lagi nating sinasabing, ikaw ang tigas talaga ng ulo mo, ikaw talaga, sorry ho po the time, ikaw bobo ka, ikaw ganito ka, ikaw wala na, masama ka, talagang ikaw lalaki ka ng ganito ka, talagang magiging problema ka ng pamilya mo, problema ka ng lipunan, na po, ganun ho yung pwedeng mangyari. Kasi nga buhay kamatayan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating dila. Kaya magtataka ka, bakit yung bata na lagi mong winiwikaan ng negatibo, lumalaki po siya, habang lumalaki siya, parang sumasama po siya, sumasama kaysa sa dati. Na po, pero yung bata, kaya nga nagkaroon po ng pag-aaral at pagsusuri, no po, na dalawang tao, no, na yung isa laging winiwikaan ng negatibo, yung isa laging winiwikaan ng positibo, pinag-aralan hanggang sa kanilang pagtanda. Ano po nangyari? Yun pong yung bata na lagi pong winiwikaan ng negatibo, no ho, hindi ho nakapagtapos ng pag-aaral. Nalulong po sa bisyo, nakapag-asawa ng maaga, at nahantong po sa bilangguan. Yun naman pong bata na lagi pong pinagwiwikaan ng positibo. No, itong batang ito ay nagtagumpay sa kanyang pagtanda, nagkaroon po ng matatag na trabaho, maunlad na buhay, nagkaroon po ng mga sariling mga ari-arian, no, pagkakakitaan, naging very successful po sa buhay, na po, at naging kagamit-gamit, nagamit po ng Panginoon para sa kanyang kalooban. Amen po ba? So, kaya ho, instead na sabihan po natin ang sabihan ng negatibong salita ang ating pong mga anak at ang kung sino-sinong tao, kahit pa nga po opo, nakikita natin maaring negatibo nga po ang nakikita po natin. Pero negatibo na nga po yung nakikita natin, dadaluyan pa natin ang mga sinasabi po natin, lalo pong lalala. Kaya instead pong negative ang sabihin at iwika po natin, why not na ang iwika po natin ay mga positibong salita, no, upang ito po ay maging pagpapala sa tao pong ating winiwikaan. Amen po ba? Meron pong isang ilustrasyon, no, meron daw pong isang monghe o isang monk na kung saan siya po ay nakulong, no, hindi ho siya nakulong habang siya po ay nasa kanilang templo, no, kasi alam niyo naman po yung monghe talagang nakakulong po sila, no, doon sa kanila pong templo ng mahabang panahon. Hindi ho sila nakakauwi sa kanilang pamilya. So, itong mga mongheng ito, no, itong mongheng ito ay inalaw lang po na magsalita ng 2 salita every 10 years. So, 2 salita lang po every 10 years. Do sa first 10 years niya po,
na ho, nung dumating na, natapos na po yung 10 years, meron lang po siyang 2 salita na winika. Ang sabi niya, hard bed. No, kamang matigas, hard bed. No, yung next 10 years niya po, yung 2 pong wika na nawika niya, bad food. So, ibig sabihin, hindi magandang pagkain, no? Pangit na pagkain, na po. So, yung next 10 years naman niya po, nung tinanong po siya dun sa 2 salita niya, ano yung 2 salita niyang iwiwika? Ang naging tugon niya po, I quit. Ayoko na. Tama na. Na po? So, yung una, hard bed, matigas na kama. Pangalawa, bad food. Pangatlo, I quit. No wonder, kaya nga sabi po nung supervisor nitong mga mongheng ito, nung tumingin sa kanya, sabi niya, I was not surprised, no, for everything that you have said. Kasi, since you got here, you are always complaining. No? Since you got here, is complain. No, lahat ng sinasabi mo, laging complain. No? Kaya nga, kung lagi ho tayo magko-complain, lagi pong negatibong ating winiwika, negative po din talaga yung pwedeng mangyari sa atin pong mga buhay. So, why not stop Satan with our words na winiwika po natin? No? By saying positive words, by declaring positive words instead of negative words. Na po? So, halimbawa sa bata, instead na nakikita nating makulit, ikaw talaga, napakabait mo talaga. Hindi namamalay, lagi kang nagdedeklara ng positibo. Nakikita mo, lalaki ang bata na mabait. Amen? At number 3, be slow to speak. Naho, dahan-dahan po tayo sa pagsasalita, kagaya ng sinasabi ng Aklat ng Santiago 1:19. Tandaan nyo ito, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Amen? So, to stop the fire, kailangan po nating gawin, no? Speak the word in faith. Pangalawa, stop Satan with our words. Pangatlo, be slow to speak. May dahan-dahan po tayo sa atin pong mga pananalita. When we say dahan-dahan, isipin muna natin bago po natin sasabihin. Kasi ang salita, parang container yan. Ang salita, no, pag sinabi mo na, hindi mo na yan maibabalik. No, ang salitang ating winiwika, no, pwede huyang maglaman ng pagpapala, pwede huyang maglaman ng sumpa. No, pwede huyang maging parang isang container. Kaya nga, maging maingat po tayo sa mga sinasabi po natin. Kung gusto po natin ang ating mga anak, lumaki po sila ng matagumpay, why not napiliin po natin? Hingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Piliin po natin na lagi po natin silang pagwikaan ng mabuti. Pagwikaan po sila ng maganda. Amen po ba? So sabi nga, yung tang natin, yung dila natin, napaka-small na bahagi, pero it has a great power over the direction of our lives. No? Even a single word can have a devastating effect on our lives. Kahit isang salita lang daw po, pwede ho itong mag-devastate, sumira, mangwasak, na po, bumuksa ng atin pong mga buhay. So mga kapatid, kaibigan, napag-aralan po natin na ang dila can be the most destructive weapon on earth. No? Kung ito'y gagamitin po natin ng mali, mamimisyus po natin, it can damage our lives. No? Higit pa sa kayang sa damage na pwedeng idulot ng mga labanan, any war, or any disease on the planet. Kagaya po ng COVID-19. Na po? Or any virus, any calamity in this world. Na po? Yung atin pong mga dila, it can bring some of life's greatest joys, na po. Pwede po itong maghatid ng mga kagalakan sa atin pong mga buhay, na para bagang sinasabi sa atin na tayo mahal nito. O pwede rin namang ito'y maghatid ng greatest pain sa buhay po natin, na pwedeng ang sinasabi,
it hate us, na po. So kaya nga sabi nga, let your tongue be an instrument of righteousness, not a weapon of destruction. Let your tongue be an instrument of blessing, not an instrument of curse. Na ha? So maging mapagbantay po tayo, maging maingat po tayo sa bawat wika na atin pong tinuturan. Mahal po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Maaring sa mga nakakaraan po ng atin pong mga buhay, habang tayo nakikinig, ay nakita po natin ang ating pong mga sarili, na po, naalala natin yung dami ng pangit at negatibong salita na ating pong nawika, kung kaya napakarami rin pong pangit o masama o masalimuot na nangyari sa atin, sa mga taong ating pinagwiwikaan, it is high time na lumapit po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa presensya ng Diyos na meron pong tunay na pagpapakumbaba at may sinseridad, tapat at totoo. I-renounce po natin every filthy words, lahat ng pangit, lahat ng mga negatibong salita na atin pong nawika, at tumingi po tayo ng tawad sa Diyos. Magpalinis po tayo sa kanyang mga dugo. Sa kanyang dugo, i-allow po natin ang Diyos na tayo po ay purify niya at isanctify, especially yung ating pong mga dila. Palinis din po natin ang ating kaisipan at ang ating mga puso. At ibukas po natin ito sa Panginoon upang malaya niya po itong mapuno at malamanan ng mga positibong kaisipan, positibong damdamin, na kapag ito'y napuno, ito'y lalabas sa atin pong mga bibig at ito po'y magdudulot ng dakilang pagpapala. Sa oras pong ito, pwede ko po ba kayong anyayahang manalangin? Muli po, lapit tayo sa Panginoon, magpakumbaba tayo sa kanyang harapan at humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, salamat po sa pagkakataong ito na iyong ibinigay sa amin upang muling mapakinggan ang iyong salita. Nakita po namin kung gaano makapangyarihan ang dila na meron po kami, na pwede po itong lumikha ng pagpapala, pwede rin po itong lumikha ng sumpa sa buhay namin at sa buhay ng maraming tao na amin pong napagwiwikaan. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa napakarami po naming mga nawikang mga negatibong salita. Kung napapatuon po kami sa mga idinidikta ng aming senses, O Lord God, nakakalimutan po namin, Panginoon, na hallelujah, nandyan ka po pala, andyan po pala ang mga pangako mo, nandyan po pala ang mga salita mo na mapanghahawakan namin, Panginoon, na instead, Lord, na tumuon kami sa mga negatibong mga nangyayari, mga nakikita, narinig namin, na amoy nalalasahan, O Lord, ay hindi kami tumuon sa iyong mga salita. Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord, sa mga pagkukulang namin at pagpapabaya. Hindi po kami naging matalino sa aming pamumuhay habang kami narito sa mundong ibabaw, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, kung ang aming mga dila, hindi namin na mga malayan, ay napagamit po pala namin sa kaaway at nagsilbing instrumento para sumira at mangwasak mismo sa aming buhay at sa buhay ng aming kapwa, sa mga taong napagpapahayagan namin, O Lord, sa lahat ng napagwiwikaan po namin, Panginoon. Lord, patawad po. Linisin niyo po ang aming mga dila, aming mga isipan, aming puso, ang aming espiritu, ang aming buong pagkatao ng iyong pong buhay at makapangyarihang dugo. Gawin mo nga po kaming tunay na karapat-dapat sa iyong harapan, O Diyos. At kami po ay iyong tulungan mula sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Turuan mo kami, Lord, na lagi ang mga salita mo ay pag-ukulan namin ng pansin, pag-aralan, pagbulayan. Alisin mo yung focus ng aming mga paningin sa idinidikta lang ng aming senses, Panginoon. Tulungan mo kami na maipako ang aming senses, Panginoon,
God, sa mga idinidikta ng iyong salita, Lord, na instead na physical senses namin ang umiral sa amin ay yung aming spiritual senses, maging napakasensitibo po nito, Panginoon, to the leading, to the guidance of Thy Holy Spirit, O God, in the name of Jesus. Lord, palakasin niyo po ang aming pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan, tunay na mahayag ang kalakasan mo sa oras na umiiral ang aming kahinaan. We surrender everything unto Thee. We surrender our lives, O God. Tulungan mo kami na yung mga napakinggan namin ay talagang aming maisapamuhay. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig sa mga oras na ito. Kasama kong nananalangin. Iunat niyo po ang inyong mapagpala, mapagpagaling na kamay sa kanilang mga buhay. Let your hedges of protection be upon them, O God. No works of darkness can prevail upon them, O Lord. Walang sakit karamdaman na makakapanaig, walang kahit anumang negatibo, Panginoon, makakapanig sa buhay nila. Salamat na bawat pangangailangan nila ay matutugunan, Panginoon, for you have said in your word that we will supply all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus our Lord. And thank you, God, na wala nang sandatang gagamitin palaban sa amin. Masasagot namin lahat ng maaring ibintang sa amin, sapagkat ang mga lingkod mo ay yung ipagtatanggol at bibigyan mo ng pagtatagumpay. Wala nang sandata ni Satanas ang makakapanaig sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, that truly Satan is already a defeated po, Panginoon. They are already under our feet, O Lord God, maging ang kanyang puwersa. Salamat po, Panginoon, that we are winner, we are champion. Lagi mo kaming isinasama sa parada ng tagumpay. Thank you, Father, for the victory. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for the victory of your people, O God, sa mga oras na ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kaliwalatian at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Praise God. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Nawa po yung ating napakinggan ay baunin po natin at patuloy na magsilbing kayamanan na ating lilinangin sa bawat araw. Always po na atin pong alalahanin ang mga salita at pangako ng ating pong Panginoon. So hanggang sa muli po, mga kapatid, kaibigan, kababayan, muli po tayong magkita-kita sa mga susunod pang kapahayagan. Sa matagumpay na araw ng linggo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ang kapayapaan, ang katagumpayan, kagalakan ay sumainyo po ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. See you again.